Si Jesus ay gumawa ng mabuti. Siya ay hindi nagkasala. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa Diyos at tinuruan niya ang mga tao na sumunod sa Diyos. Itinuro din ni Jesus na ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Maraming mga relihiyosong tao ang ayaw tumanggap na sila ay makasalanan. Kaya nga sila ay nagalit kay Jesus at siya ay hinuli. Ang mga tagasunod ni Jesus ay tumakbo. Si Jesus ay niluraan ng mga sundalo at pinalo at hinamak. Ngunit si Jesus ay hindi lumaban. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Jesus ay hindi lamang pinalo, siya ay pinako sa krus. Ito ang kaugalian ng pagpaparusa sa mga kriminal noong panahong iyon. Sinabi ng Diyos na ang kamatayan ni Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan. Kinuha ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan nung siya ay mamatay. Kung taos tayong magsasabi na tayo ay makasalanan at tatalikod sa ating mga kasalanan, ay patatawarin ni Jesus ang ating mga kasalanan. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng Diyos? Matapos na mamatay si Jesus sa krus, ay inilibing ang kanyang katawan sa isang yungib ng kanyang kaibigan. Isang malaking bato ang isinara sa pintuan ng yungib at ito'y binantayan ng mga kawal upang huwag manakaw ang kanyang katawan. Pagkalipas ng 3 araw, ilan sa mga babaeng tagasunod ni Jesus ay nagpunta sa libingan, ngunit wala siya doon. Isang anghel ang kanilang nakita at iti nagsabi sa kanila, Si Jesus ay buhay, wala siya rito. Ang anghel ay biglang nawala. Si Jesus ay buhay at buhay pa rin magpahanggang ngayon at nakikinig sa atin kung tayo ay makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Matapos na si Jesus ay mabuhay na maguli, siya ay nakita at nakausap ng mga tao pati ng kaniyang mga alagad. Si Tomas, isa sa mga alagad, ay nagsabi, Maliban na makita ko ang mga sugat sa kanyang mga kamay, ay hindi ako maniniwala na siya ay muling nabuhay. Sa larawan ay makikita natin si Jesus na lumapit kay Tomas at ipinakita niya ang kanyang mga sugat. At si Tomas ay naniwala na si Jesus ay nabuhay na muli at dapat na kanyang maging Panginoon. Nais ng Panginoong Jesus na tayo ay maniwala sa Kanya kahit na hindi pa natin siya nakita. Matapos ang 40 araw ng pagkabuhay ng muli ni Jesus, ay inanyayahan niya ang kanyang mga tagasunod sa isang burol. At sinabi niya, Ako ay pupunta sa langit, pag-alis ko, ay kinakailangan sabihin ninyo sa lahat ng mga tao na ako ay napako, upang akuin ko ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat tao na susunod sa akin, ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, at makakasama ko sa langit magpakailanman. At isusugo ko din ang aking espiritu upang bigyan kayo ng kalakasan. At nakita nila si Jesus na napas sa langit, at sinabi ng 2 anghel sa mga tagasunod ni Jesus, Isang araw, ang Panginoong Jesus ay babalik na muli. Ito ang sinabi ng mga anghel, at sila ay nawala sa paningin. Sinabi din ni Jesus na siya ay babalik upang sila ay dalhin sa langit, at doon mabubuhay na kasama niya. Kung ikaw ay maniniwala kay Jesus ngayon, ay maaaring makapunta ka rin sa langit. Ang krus ay nagpapaalala sa atin ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Siya ay hindi nagkasala subalit handa na mapako at mamatay sa krus para sa atin.
Ito ay ginawa niya upang akuin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Matapos siyang mamatay, ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Siya ay handang tumulong sa mga taong susunod sa Kanya. Kung tayo magsisisi at maniniwala sa Panginoong Hesus, ang ating mga kasalanan ay mawawala. Ang Kanyang Espiritu ang tutulong sa atin upang sumunod sa Diyos at makasama natin sa langit magpakailanman. Sinabi ni Jesus na may 2 daan, isang malawak na daan at isang makitid na daan. Ang bawat tao ay nasa malawak na daan na patungo sa kaparusahan. Ito'y sa apoy na hindi namamatay. Sino mang taong mananampalataya at susunod kay Jesus ay magkakaroon ng pagkakataon na siya ay tutungo sa makitid na daan. Ang makitid na daan ay patungo sa buhay na kasama ng Diyos. Nais ba ninyong maniwala kay Jesus? Sabihin ninyo sa Kanya, Panginoon, ipinahayag ko sa iyo na ako ay makasalanan. Ako ay naniniwala na ikaw ay namatay sa krus upang akuin ang kaparusahan para sa aking mga kasalanan. Jesus, patawarin mo ako at linisin mo ang aking puso upang ako ay manahan na kasama mo. Maraming salamat, Jesus. Amen. Kung ito ang sasabihin niyo kay Jesus, kayo ay magiging anak ng Diyos at ang Diyos ay magiging ama ninyo.